Isang malaking dagok ang tumama sa karera ng dating Unified World Champion na si Marlon the Nightmare Tapales matapos siyang patawan ng 6 na buwang suspension ng Japan Boxing Commission. Ito ay bunsod ng kontrobersyal na insidente sa timbangan at ang hindi inasang pagkatalo niya sa 37 anyos na veteranong si Yukinori Oguni noong April 3 sa Korakuen Hall sa Japan. Mga problema ni Tapales ibinunyag pa ng Japan. Sa bawat suntok may pangarap. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Sa kabila ng mga unang balitang ipinalabas ng kampo ni Tapales na nakuha ang timbang sa ikalawang pagkakataon, lumalabas ngayon ang katotohanan mula sa ulat mismo sa Japan. Hindi na sumalang muli si Tapales sa timbangan dahil sa kumpiyansa at tila nabudol ng sitwasyon. Tinanggap ng kampo ni Oguni ang laban kaya't overweight ang Pinoy na nauwi sa mas malubang parusa para kay Tapales. Ayon sa mga opisyal na ulat ng Yahoo News Japan, nagtala si Tapales ng 30 grams na sobra sa napagkasunduang weight limit na 123.5 pounds o 56.02 kilograms sa unang salang sa timbangan. Sa mga ganitong pagkakataon, karaniwang binibigyan ng 2 oras ang buksingero para magbawas. Gayunpaman, taliwas sa mga PR o payag na ipinalabas ng kampo ni Tapales na nakuha nila ang timbang sa Railway Inn. Nabunyag na, hindi na bumalik si Tapales sa timbangan. Pangalawa, agad siyang uminom at kumain matapos pumayag ang Team Oguni na ituloy ang laban kahit may labis na timbang. Pangatlo, dahil sa hindi pagpasa sa contract weight, otomatikong ipinatupad ng JBC ang batas ng Japan ang 6 na buwang pagkakasuspende ni Tapales sa lumang laban sa loob ng bansang Japan. Ang kampanting pag-aakala na okay lang dahil pumayag ang kalaban ay naging mitsa ng kanyang pagkakaban sa Japan. At alam niyo ba mga kwento na sa gabi ng laban, isang nakakagimbal na 65 kilograms o welterweight size ang timbang ni Tapales, 9 na kilong talon mula sa timbangan noong nakarang araw. Akala ng marami ay magiging bintay ito sa lakas, ngunit ito ang naging dahilan ng kanyang paghina. Una, body shots. Napansin ng kampo ni Oguni ang puyat at lobo ng katawan ni Tapales. Mula round 5, pinuntirya ni Oguni ang tiyan ni Tapales. Sa round 8, kitang-kita ang paghihirap ni Tapales at ayon sa ulat, tila may masamang naramdaman sa kanyang katawan dahil sa biglang paglaki ng timbang sa loob lamang ng 24 oras. Kaya ang resulta, natalo si Tapales via unanimous decision, 96-94, 97-93, 98-92. Isang shocking upset laban yan sa boksingerong umarap kay Naoya Inoue noon. Habang nagdiriwang si Oguni sa milagro na kanyang nagawa, isang madamdaming eksena naman ang naganap sa likod ng entablado. Tumangging magpa-interview si Tapales at ayon sa mga saksi, siya ay humahagulho sa loob ng medical room habang ginagamot ang sugat sa kanyang kanang mata. Nagtatampisaw sa pagsisisi sa Tapales dahil sa pagkatalong ito na wala ang pagkakataon para sa isang world title shot kung sakaling mabakante ang mga belts ni Naoya Inoue. Naisahan siya sa strategy ng Team Oguni na hayaan siyang mag-overweight para maging mabagal at vulnerable sa mga body shots. Ang bansag sa kanya na Monster Hunter noon ay naglaho matapos matalo siya na isang 37 anyos na boksingerong plano na sana na magretiro at magtrabaho na sa opisina. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing babala sa mga Pilipinong boksingero. Ang pagiging kampante ay hindi na kailangang sumalang sa pangalawang timbangan dahil pumayag ang kalaban ay isang malaking pagkakamali sa ilalim ng JBC rules. Narito ang summary ng kapabayaan. Kampo ni Tapales, naglabas ng maling impormasyon na nakuha ang timbang para mapanatili ang imahe, ngunit nabisto ng media sa Japan. Disiplina, ang 9 kg sa dagdag sa timbang sa loob ng isang araw ay senyales ng maling rehydration process na sumira sa kanyang stamina. Pangatlo, parusa. Bukod sa talo, hindi siya makakalaban sa Japan sa loob ng kalahating taon na isang malaking merkado sa boxing. Mga kakwento, sa huli, napatunayan na sa boxing ang laban na hindi lang panalo sa loob ng ring, kundi panalo rin sa disiplina sa timbangan. Si Tapales ay biktima ng sarili niyang kampanting pananaw at ng matalinong laro ng kampo ni Oguni. Kung ating pagbabatayan ng Yahoo News Japan ay talagang hulog sa patibong si Tapales dahil bakit hindi talaga sumalang sa pangalawang beses bagkus kumain na at uminom ng tubig agad. Mga kakwento,
Hindi kailanman na gumagawa lamang si Mr. Kwento ng balitang walang pinagbabatayan at walang legit na pinagmulan. Ang Japanese media na ang nagulat nito na si Tapales ay suspended dahil sa timbang ay sobra. Kaya naman dapat sa mga Pinoy na lalaban sa Japan, maging dagdag aral ito para sa Japan ay hindi na maging suspendido. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Sumbag na sumbag! Ikaw ang saan? Ikaw ang saan? Timing lang, timing lang! Ayaw masumbag lang, ayaw masumbag! Utong-utong, 30 seconds! Ganta lang mo, yan naman si kanang pambas boxer, kaya tilalim buhay boxing hero. Si ano? Isa Marlon? Oo. Kuya ulit. Delikado na. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.